Hi guys! So, kukwento ko sa inyo kung bakit ako umiyak ng third day ng 5-day loop ng Mountain Province. Okay, so nung third day kasi, we were going to Buscalan. We'll be going to Wangod dahil we'll do an interview with the Apos and Magkapatatu. So, morning nun, I was warming up my bike dahil nakita ko ngayong mga hamog dun sa motor ko. And then habang nag-warm up, my bike wasn't igniting. Walang tunog nung sa fuel, yung mismong dash ko wasn't turning on. The internal jack bunsho there was panicking. And I think sa body cam ni Sir JD from Motorismo, kitang-kita kung gano'n ako kalungkot nung time na yon. Pero buti na lang, it was Doc Mel and si Dad. Nag-opt sila not to go to Buscalan dahil nga may hike. So I got to use the NK800. Ayun na, gamit ko ng NK800, naiwan na dun sa Sagada Hotel si Doc Mel and si Daddy. And on our first gas station stop, biglang nag-message si Daddy. Parang sinasabi niya na umandar na. So all throughout the day, akala ko okay na yung motor ko na tomorrow on our day 4, I can ride my bike na, ganon. Pero I was wrong. I was so wrong kasi nung pagbalik namin sa hotel, ang unang sabi sa akin ni Daddy was, hindi siya umaandar. Umaandar siya saglit, pero namamatay. So, nung point na yun, medyo nasa isip ko na isakay na sa chase car yung bike, sa chase car ng Motorismo. Pero buti na lang, together sa ride was Kuya Alexis from Garage Point. Kinalikot niya yung bike. Ang naging parang theory was the problema was in the ignition. Kasi nung hinawakan ni Kuya Alexis yung back na ignition, puro muck. Puro grasa, puro dumi. And was to find a close shop where we can get contact cleaner para malinis yung ignition. Pero sobrang nabuhayan ako nun. Pag on ko ng susi, biglang umandar yung bike ko. As hindi na siya tumigil hanggang sa pinatay na siya. So fast forward to day 4, check out na sa Sagada and we'll be going to Tinok, which is the new highest point ng Philippine highway system. And then umandar bike ko. Ang mali lang namin noon was hindi kami tumigil sa shop para maghanap ng contact cleaner kasi we were so confident na andar na all throughout yung bike ko. So, umabot na kami ng Tinok sa highest point. Nakaakit ako ng napakadaming twisties, uphills. So, nasa isip ko, okay, goods na. Goods, everything's okay, alright. And then, pagdating sa Tinok, I asked our spearhead and our photographer, videographer, si Sir Mike. Because Sir Mike, U-turn ko yung bike, sure lang yung sign ng Tinok with the background na may mga mountain. Habang nag-U-turn ako, the bike shut off. No power, no anything. It shut off. And then, Kuya Alexis, again, sabi niya, Jack, baba na muna tayo kasi yung lunch area namin was sa foot lang, pababa lang sa foot area ng bago umakyat na Tinok. Sabi ko kay Alexis, ako na sa V-Strom and ikaw na lang sa 390 kasi hindi ako marunong magtulak if ever mabitin or something. So, swerte naman tayo na all downhill. Kaya, pababa naman tayo na maayos. Pero in between, papakita ko naman yung videos, in between na pababa, ini-engage ko minsan sa first gear or second gear just in case baka parang kajot na manual na pag-start. Nag-start naman siya. Pero however, yung RPM niya, parang it went crazy, grabe. Malapit na dun sa kakainan, may nakita kami ni Kuya Alexis na auto shop. So sabi ni Kuya Alexis, sige, bibili na ako ng contact cleaner. And then mag-U-turn na ako. Sa pag-U-turn ko na yon, I was pushing the bike. Medyo may gradient siya na gano'n. Konti lang naman. Muntik ko pa malaglag yung bike ko. Ang una ko naisip nun was yung sec ko na auxiliary light. Siya yung unang kikis sa lapag. Sabi ko, saglit, yung ilaw ko! Yun yung nasa utak ko. Habang pinipwersa ko itayo yung bike ko. Come to think of it, actually hindi ko pa nabayaran si Kuya Alexis sa contact cleaner na yan. Anyways, so we were, binabad na ng contact cleaner and then sabi naman sa akin ni Kuya Alexis, wag mo muna galawin, kain na muna tayo, ibababad lang siya. Marinate ba? Ganon. After eating, wala na. Hindi na siya umandar. It didn't start at all. Ayun na, pinag-iisipan na namin how to bring the bike from Tinok to Baguio. So initially, ang naisip namin noon was hilain yung bike. First idea was to have the T7 na tenere of Kuya Jao Uy na gagamitin yung tenere niya para hilain yung V-Strom. However, yung likod niya, yung pinakalikod niya, walang pwedeng kapitan ng tali. So, nanghiram na naman tayo sa pang-bike. Bike naman ni Kuya Neil. Si Kuya Neil naman, ang gamit niya is the Triumph Tiger. So, saktong-sakto, may panali nun. Tapos, in between, parang naka 3 kilometers na rin ata, 3 to 4 kilometers. The team opted to stop and
And then Sir JD said, hiwalay na. Like Group A and Group B. And Group A, mauna na sa Baguio. And then before we go, sabi ni Sir JD, Jack, sa Group A, dito ka na sa grupo na to. Buti na lang hindi ako nagtanggal ng helmet ko noon kasi I was crying. Sabi ko, no, I want to stay with my bike. Please, I want to stay with my bike. Kasi nakailang garon ako na naiiyak na ako. Actually, ngayon naiiyak na ako thinking about it. Nasabi ko, I want to stay with my bike. Please, I want to stay. Sabi ko, I think pwede naman ako sumama dito sa group na to. Kasi ayoko iwan yung bike ko eh. My bike. So, ang sabi nila Sir JD na they think it would be better kung sumama na ako sa Group A. Ang naiwan sa bike ko was Attorney Tito, Kuya Alexis, si Jao Moto, and Kuya Jao. Yun. And ang Group A was si Sir JD, Kuya Neil, who's now using the NK450 dahil ginamit na namin yung Triumph Tiger niya, Miss Jeline, si Daddy, and MJ, and ako. So, umalis na kami from Group A to Group B, and then dumating na kami sa Atok, which is the highest point of the Philippine highway system, gano'n. And then nagping yung sa phone, ang sinabi doon was, hahanap na sila ng truck. So, what's up guys? We're stuck. Kasi yung tarik na yan, sinunog yung clutch lining nung tagahatak natin. So, maghahanap kami ng kalabaw para hatakin tong motor. Yeah, wish us luck. Dahil nag-sliding clutch na yung Tiger. So, naghanap sila ng truck. So, nung time pa lang na yon, pagdating ko sa Atok, sobrang guilty ko na. Kasi parang naisip ko na ang daming na-hassle, those 4 riders na-hassle, na instead of them enjoying the ride, na-hassle pa sila because of me. Nasira pa yung Tiger na Triumph dahil sa bike ko. And then I approached Sir JD. Sabi ko, Sir JD, I'm so sorry. Sabi ko, hiyang-hiya ako. Sanay naman ako sa Aberia eh. I'm a racer, so sanay ako doon. Ang hindi ako sanay is nakakaabala ko ng ibang tao. And then, ang sabi sa akin ni Sir JD was, bakit ka nahihiya? Grupo tayo dito. Sabi pa nga niya, Motorismo family. So, nung time na yon, I was so touched. Hindi lang ako nagpakita ng weakness kasi baka isipin ni Sir JD, ano ba to si Jack? Kunwari tough girl, pero mabilis pala, iyakin pala. Pero sobrang touched ko nung time na yun na sinabi niya na hindi siya hassle kasi parang magkakasama tayo. Hindi naman siya parang hinila mo lang kami to help you eh. So, sobrang thankful ko to Motorismo na naramdaman ko yun kahit once in my life. Super. Diretso na kami to Baguio. Pagdating sa Baguio, it was already night time. Naghintay na ako sa parking. I was waiting in the parking lot kasi anytime, any moment, pero dumating yung team ng Group B. Gusto ko hintayin yung group na yun kasi sobrang thankful ko. Ang unang dumating was Attorney Tito, Jao Moto, and Jao Uy. Kasi si Kuya Alexis, siya yung sumama sa truck. So, what's up Jack? Camera ni Jack. So, magre-record ako. Nasunog yung clutch lining ng Triumph. So, sinampan na natin dito. Ayan o. Sila attorney. Sila tumulong sa atin. So, hatid nila tayo hanggang hotel. Peace out! So, ayun, day 5, Baguio to Manila na kami. Sinampan na yung bike ko doon sa chase car ng Motorismo and Daddy opted to na siya na daw ang sasakay doon sa van dahil pagod na rin daw siya. Tapos ako na yung gumamit ng NK800. So, yun lang guys. I hope you like my story time. And once again, huge shout out to Motorismo, kay Kuya Alexis, kay Kuya Jao Moto, kay Kuya Jao, kay Attorney Tito. Actually, sa lahat ng kasama namin doon. Thank you so much for assisting me and helping me. And nung times na naiiyak na ako, thank you for understanding me dahil nga, nahihiya ako sa ganung bagay. So, here's the more rides. Here's the more travels with you guys. Yun lang guys. Bye!